Good day Philippines and good day all over the world. Ngayon mga Karadis Frankie, mga kabiherong pugo, ating bigyan ng pansin ang kasing tulad ng kwentong buhay ni Oliver Punto por Punto na tinulungan nung nakaraang taon ni Daddy Frankie. Marami ang nalungkot, marami ang naawa at marami ang nadismaya sa pamilya ng mga ganitong sitwasyon na tao na instead na kailangan na suportahan, instead na kailangan na alagaan, ito'y kanilang pinabayaan. Bago natin simulan ang ating pag-uusapan tungkol kay Emma, na tinulungan ni Pugong Biyahero and of course si Oliver na tinulungan ni Daddy Frankie, please don't forget to subscribe the YouTube channel Kuya SMB Vlog. Ngayon mga ka-idol, mga kabiherong pugo, mga ka-Daddy Frankie, ang nangyari kay Emma ngayon, na kasing tulad din nangyari kay Oliver Punto por Punto, na ilang taon na ikinulong ng pamilya sa Oliver 20 years na pinabayaan punto por punto, na ito'y natulungan ng isang pinakamabait na charity vlogger na si Daddy Frankie. Why na i-content uli ito ni Kuya SMB? Dahil napanood ko kasing tulad ng kwento kay Kuya Oliver na pinangalan ng Emma na natulungan din ni Biyaherong Pugo na kinuha doon sa kulungan, tapos after sa kulungan, pinaliguan nila ito punto por punto na ilang taon din. So kung anong naranasan ni Oliver sa kulungan, ganun din ang naranasan ni Emma. Same ang kanilang sitwasyon, may problema sa pang-iisip punto por punto. Sana mga ka-idol, sa mga nasa DSWD, sana sa mga itong sitwasyon, sana bigyan nyo naman ng pansin. Huwag niyong pabayaan. Kung if you are really legit, sumusuporta sa mga mamayang Pilipino na naghihirap, lalong-lalo sa ganitong sitwasyon. I know, at saka mga nagmamahal dyan, sa mga charity vlogger, ipagpatuloy nyo lang po. Dahil sila po ang nagiging susi, nagiging tulay, na matulungan ang mga ganitong sitwasyon, ganitong problema, punto por punto. So alam naman natin mga ka-idol ang nangyari kay Oliver. Yun din po ang nangyari kay Ma'am Emma. Na ilang taon na nakakulong, pinabayaan ng pamilya. Siguro binibigyan lang ng pagkain, hindi man lang pinapaliguan, hindi man lang kung ano-ano. Kasi nang pagbukas ni Pugong Biyahero sa kulungan ni Nanay Emma, ang baho po, according to him. Kung ano ang nadatnan ni Daddy Frankie kay Oliver, ganon din ang nadatnan ni Pugong Biyahero kay Ma'am Emma. Punto por punto. So it means dito natin masusukat. Hindi lang po si Oliver nakaranas ng lagim na experience. Na binigyan siya ng problema sa pang-iisip. Kaya po tayo mga nandyan sa mga normal na pang-iisip. Ang kailangan lang po natin dito sa katulad nila is yung pag-uunawa at pag-intindi punto por punto. Sana sa mga pamilya nandyan ngayon, sana man huwag naman pabayaan kung ano man ang problema kung may ganito kayong sitwasyon. Kasi hindi naman nila yan kagustuhan na mangyari yon sa kanila punto por punto. Pinagkaitan lang po sila ng tadhana. According nga dito sa mga mensahe po mga ka-Daddy Frankie, mga Pugong Biyahero, sana lang po ay marami pong vlogger ang katulad ninyo. Katulad ni Daddy Frankie, Pugong Biyahero, pagtulong na inihahatid sa mga karapat-dapat na matulungan. Ipagdasal ko po ang iyong kalusugan at inaway pagkalooban po kayo ng mahabang buhay ng ating Panginoong Diyos ng inyong mga kasamahan according to Ariano. So marami po ang natutuwa po kasi instead na DSWD ang gumawa ng hakbang sa katulad kay Emma at kay Oliver, pero hinabayaan nila ito. Dead ma din punto por punto.
And of course, according naman to ng ibang mga viewers, nakakaiyak. Salamat sa team. Na Pugong Biyahero, more blessing po sa inyong lahat. Bakit kaya siya kinulong? Sa tingin ko, hindi naman siya dangerous. Masayahin nga siya. Nakakaawa naman po. Kasi mga ganitong mga ka-idol, may time kasi nagwawala po ito sila. Yeah, may time po na hindi nila alam ang ginagawa nila na nakakasakit na para sila. Kasi ito po hindi ang iniiwasan ng pamilya na kung ilabas po itong katulad po nila, iba ka makapanakit. Ganun po mga ka-idol. And of course, mabibigyan siya ng tulong kailangan niya. FB teams, the best talaga ang team ni Pugong Biyahero. Ganun po mga ka-idol, doon natin masusukat po mga ka-idol. Na tularan. Sana marami pa pong mga charity vlogger katulad Pugong Biyahero kay Daddy Frankie. Hindi lang po sila nagtulong. Anong ginawa nila mga ka-idol? Pinaliguan ng team ni Pugong Biyahero ang babae. Pero, para din maiwasan din any issues, humingi po sila ng tulong na sa part ng lower part ng ni Ma'am Emma sa pagligo, babae na pong pinaligo punto por punto. Kasi bawal na po sila. Siguro sa upper lang sila. Kasi kung anong nakita nyo kay Oliver noon, ganoon din. Kaya lang ang babae medyo kay Oliver dati ba nagpipikil-pikil yung mga poops, di ba? Pero kay Emma medyo mahaba lang na medyo wala sa ayos po. Ganun lang po dun mga ka-idol na hindi lang po si Oliver nakaranas ng ganitong karumal-dumal na sitwasyon, na experience na napabayaan ng pamilya. Marami pa pala po mga ka-idol. Kung mag-iikot lang ang DSWD, sana ma-report din sa Malacanang. Ganun lang po dun mga ka-idol. Napakabuti nyo na po. Ang mabihira ang makakagawa ng ginawa niyong tulong, hindi ko tulong. Di ba ganun lang po dun mga ka-idol na sa sitwasyon ni ay ngayon tingnan natin na sana ganoon din ang gagawin ni Pugong Biyahero kung ano man ang ginawa ni Daddy Frankie Oliver. Na hindi simulat sa pool, simula na pinaliguan nila, pina-check up nila, pinainom na gamot, dinala sa shelter, inalagaan, pinakain, vitamins, dinamitan, hanggang dahan-dahan naka-recover si Oliver punto por punto. Sana ganito rin ang gawin ni Pugong Biyahero punto por punto na hindi hanggang doon lang. Sana kung anong ginawa ni Daddy Frankie, yun din ang gawin ni Pugong Biyahero punto por punto. And of course, and then mukhang nag-enjoy na po si Ate Emma dahil totoo po nagsimula ng paliguan si Emma ng team ni Pugong Biyahero naging fresh. Si Emma lang medyo madaldal lang siya while si Oliver medyo tahimik lang. Ganun lang pong pagkakaiba nila. And of course, bakit ganun? Hindi man lang siya inalagaan ng mga kapatid. Kung mayroon man magdahilan, parang hindi ko matiis kung ang kapatid ko. God bless according Lori Borbe. So, iba-iba kasi ma'am, ang ng tao, lalong-lalo kung mahirap ka rin, na kulang pa sa provide ng mga anak mo, katulad kay Oliver, na mahirap din ang kanyang mga kapatid. Alright, katulad kay Ansing, iba nangyayari ngayon, na instead na para kay Oliver, kukunin pa niya. Ganun, dahil din sa hirap ng buhay. Hindi makapagbigay, hindi makasupport yung mga ibang kapatid, katulad nila, Oliver and Emma, dahil po din sa hirap ng buhay. May mga rason din po sila. Siguro kung nakakaangat-angat naman siguro sila, nakakapagbigay din kahit papano. Kagaya kay JJ, kahit papano dahil mahirap din sa buhay, nakakapagbigay-bigay siya kahit kunting pagkain man lang alang-alang kay Oliver. Ganoon din siguro kay Emma. Siguro may mga kapatid din yan na nagbibigay din ng pagkain man lang. Problema doon yung pagligo. Bakit hindi nila paliguan? Bakit hindi nila binihisan? Ito hindi naman to nananakit. At tingnan mo naman, pagbukas agad ng pinto ni Pugong Biyahero team, sumama naman. Punto por punto. And of course, mega love shoutout, salamat po sa mga Pugong Biyahero, kundi ang tumulong kay Buak sa buti ng puso mo at kay Ma'am Ellie, sobrang tiniis nyo, lininis nyo ang bahay. Ganoon din ang ginawa ni Daddy Frankie. Dumi walang pakiyami.
Thanks sa lahat po, Pugong Biyahero Team. Walang sawang pagtulong. God bless according Suli Gaga Buwan. Ganun po mga ka-idol. Na marami pala katulad kay Oliver. Kung ma-monitor lang ng DSWD, siguro malalaman po yun. At sana ang DSWD, gumawa kayong plataforma na lahat ng barangay official makipag-coordinate po kayo. May mga problemang ganito kasi silang nakakalam sa nasasakupan nilang community. Kasi kung wala kayong gagawing hakbang, paano sila? Ang mahirap rin sa gobyerno, wala silang, puro lang sila plano, kulang naman sa gawa. Alright, magpasalamat na lang dahil may katulad kay Pugong Biyahero, Daddy Frankie, na sila nagtataguyod, sila naging susi, sila ang naging tulay para matulungan ang mga ganitong sitwasyon punto por punto. Ganito lang po mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Okay. According naman sa mga iba, ang maganda po talaga si Ma'am Emma. Natural ang tangos ng ilong bagay. Bakit kinulong nila sa isang bahay na parang hayop? So alam naman natin mga ka-idol, ang mga pangyayari na baka hindi makontrol ng family ni Emma kung bakit sa kinulong. Babal baka umaalis sa malayo na hindi nila ma-monitor, yung ganun yung iniiwasan. Katulad din kay Oliver, ikinulong nila. So alam naman natin kapag may problema sa pang-iisip, na hindi mapakali sa isang lugar. Kasi sometimes hindi rin nila alam ang ginagawa nila. Alis sila ng alis hanggang kung saan sila makapunta. Siguro, yun lang the best way na paraan na maging safe ang pamilya nila ay kinukulong na lang po nila ito punto por punto. Ang problema din po nito na nandun yung kapabayaan din. Hindi nila na maoobliga. Kahit malang pagpakain, pagpaligo, sana sapat na po yun. Kahit kunti malang ang problema, ang very important is mapasukan man lang ng pagkain ang kanilang tiyan. Marami pong humanga kay Pugong Biyahero. Maraming humanga kay Daddy Frankie dahil sa kanilang mga naitulong, dahil po sa mga naibigay nilang next journey ng buhay, katulad mga natulungan nila, katulad kay Ma'am Emma, dahil kay Pugong Biyahero nabigyan ng maliwalas na araw, maliwalas na feel ni Ma'am Emma, yung feelings ni Ma'am Emma na iba yung nasa kakulungan siya. But this time na natulungan ni Pugong Biyahero si Ma'am Emma, nakakulong ng ilang taon, katulad kay Oliver, na naparamdam din ni Pugong Biyahero bilang yung nararamdaman na normal na tao. Sana ang wish ni Kuya S, mapagamot po ito. Alam ko naman na hindi kayo papabayaan ni Pugong Biyahero si Ma'am Emma punto por punto. Katulad sa ginawa ni Oliver. Katulad ginawa ni Daddy Frankie kay Oliver. Na hanggang sa ngayon, medyo nakaka-recover na. Ngayon, may sariling bahay na. Mag-aantay na lang blessings punto por punto. Marami po ang naiyak, marami po ang nalungkot sa nangyari sa nakita nila kay Ma'am Emma. Nasabi pa nga ng ibang viewers, ay katulad po yan kay Oliver na tinulungan ni Daddy Frankie. At sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Sabi pa nga dito, ito ang aabangan natin mga kapugong biyahero. Sana bumalik sa normal si Nanay. Salamat kay Pugong Biyahero Team sa pagtulong kay Nanay Emma. Aabangan po ng mga kaidol. Kawawa naman po, Lord. Salamat, Sir Biyahero. At sa buong team. God bless, more blessings. Di ba? Ganun lang po. Dito natin po masusukat mga kadadis Frankie, mga kapugong biyahero. Yung tunay na malasakit. Hindi lang papagcha-charity lang Yung tunay na malasakit
nandoon yung tunay na pagmamahal ng isang tao. May paninindigan. Yung po dapat, hindi yung magbibigay ng pera tulong, yun lang. Mabidyo lang, sapat na. Ang walang malasakit po doon. Ginagamit lang po, i-video parang may pagpuntan. However, kung ikaw kumpara naman sa ginagawa ni Daddy Frankie, ginagawa ni Pugong Biyahero, unique po mga ka-idol. Nakakaiba po. Hindi saba ng ibang katulad dyan, na pag, pakitang video lang, pakitang tao lang na nagbibigay sila, tumutulong sila, pero at the end pala, hindi pala. Ginagamit lang pala ang mga tao sa personal na content. Gano'n lang po doon mga ka-idol, na si Pugong Biyahero sa naway na naging success yan, kung ano man ang natamasa ngayon ni Pugong Biyahero. Maraming pong humahanga po sa kanya, sa kanyang kabaitan. And of course, kay Daddy Frankie. Why? Kung ano man na-achieve ngayon ni Daddy Frankie dahil sa kanya ding sipag. Na kahit papano, ang kanyang kasipagan may katumbas din. Na blessings na dumating sa kanilang buhay. Ganun lang po doon mga kadadi, mga Pugong Biyahero, and of course kay Daddy Frankie. Magtulungan na lang po. Kasi kung ating pagsusumahin po mga ka-idol, sa mga nagawa nila, hindi ba nagawa ng kanya-kanyang pamilya, ang importante may taong gumawa punto por punto. Voluntaryo. Walang bayad. Malaking impact na po yun. Kasi sa panahon ngayon ako po, bihira lang ang taong ganun na may word na voluntary to help other people, na matulungan yung ibang tao. Iba po Hindi po lahat ganun. Kasi sabi ng mga iba, kasi SMB, kasi pakitang video lang yan. Hindi nila yan kung sa totoo lang, ay parang ayaw nila, kaya lang, wala choice walang content. Siguro, nagagawa nila yun. Ganun po ang iba, kasi puro mga negative ang isipan. Labas ang importante na tulungan. Kagaya yung pagpaligo, at least na-refresh man lang ang kanilang isipan. Katulad kay Oliver, dahil kay Daddy Frankie, napaayos, napaliguan, tinanggal yung dumi sa katawan. Katulad dito kay Ma'am Emma, dito kay Pugong Biyahero, tinanggal lahat, lilinis ang kapaligiran ni Ma'am Emma, pinaliguan si Ma'am Emma, di ba? Kaya paano komportable ang mga ganitong pasyente, ang ganitong sitwasyon na tao? Hindi yung tutulong hanggang ito yung 10,000 pesos hanggang dun lang, video lang. Nasaan doon yung sincere? Saan doon yung malasakit? Ayun ang tinatanong ng karamihan mga ka-idol. Again, Pugong Biyahero, Daddy Frankie, you are the best of the best charity vloggers na napansin ni Kuya S, hindi punto por punto. Yun na lang po mga ka-idol, kasi wala tayong maasahan sa gobyerno. Wala. Dito na lang tayo umasa sa charity. Sa charity vlogger. Kasi kung sa gobyerno, wala tayong mapapala. Marami pang mga epictus requirement. Kailangan pa barangay indigency. Kailangan pa ng barangay clearance. Kailangan pang valid ID. Maraming ang mga epictus na mga ik-ik na mga requirement na yan. Bago ka matulungan. Paano yung 50-50 niya? 50-50 na. Naghihingalo na. Kailangan pa ba ang requirements? Ganun lang po doon po ni Kuya SMB. Kung ako sa mga DSW, pasalamat na lang kayo. Dahil po, may mga charity vlog katulad ng dalawa na to. Nakikita ko yung legit, yung malasakit. Na sila ang DSWD ang gagawa, sila ang gumawa punto por punto. Tapos iba pa ang kanilang pag-iintindi sa mga charity vlog, ginagamit lang daw. Naniniwala ba kayo na ginagamit lang nila? Please comment section below. Ganun lang po dun mga ka-idol. Yung point ni Kuya SM, malay natin na maraming mas gagawin. Kasi sa nangyayaring example
Na katulad ginagawa ni De Frankie, ni Biherong Pugo, Pugong Biyahero, ika nga, yung ginagawa nila sa pagtulong, iba sa lahat. Kasi sa napapansin ni Kuya SMB, ang ibang charity vlogger, pakitang gilas lang. Walang malasakit. Ganun lang po dun mga ka-idol. Yan sa mga bagong pasok sa mga Daddy's Frankies community, Pugong Biyahero community, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Magkaisa magtulungan para maging sulit-pulido ang bawat community punto por punto. Basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban mo. Again, sa mga bang pasok, don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Maraming salamat mga ka-idol. Sana marami pang vlogger katulad ni Pugong Biyahero, Daddy's Frankie, na iba po sa lahat, na hindi nababahirang any issues dahil nandun yung malasakit at determinasyon sa bawat ginagawa nito punto por punto. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado punto por punto, pack na pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless, mabuhay tayong lahat, and love you all. Ingat kayo lagi.